Speak. What does the town say? Wanna look chic? Wanna look cute or cool? Well, the Anik-Aniks are here and in. And whatever trend there is, syempre nandyan ang mga tamaraw. Just like you, partner. Look how in you are with those eye-catching Anik-Aniks. Well, dahil nga trend yan, syempre hindi magpapahuli ang mga tamaraw sa pagiging fashionista. Kaya samahan nyo kami as we go around in the Happy Halls to see their dazzling and very cutesy Anik-Aniks. And let's find out kung ano nga ba ang say nila about having the true essence of Anik-Anik. Dito sa Tam Speak, what does the Tam say? As we go around the campus, kitang-kita at dinig na dinig namin ang mga nagtutunugang Anik-Anik sa bawat sulok ng FEU. And whether it's uniform day or wash day, talaga namang todo slay pa rin ang mga tamaraw. Pero, slayable pa rin kaya ito sa bulsa? Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang kanilang thoughts or opinions and how they express themselves through their different collections of Anik-Anik. Hello! So we saw you slaying with those cutesy Anik-Anik. So maybe know your name? My name is Caspo, and then from Hume Strand po ako, grade 11, freshie pa lang. My name is Natasha and I'm from BS Psych. I am Nathan Lorenzo Panella and I'm currently third year nursing student. So what hooks you to Anik-Aniks? So I like Anik-Aniks kasi part siya as my memory and experience. Tsaka gusto ko yung tunog niya pag naglalakad ka, rinig ka sa hallway, ganon. In my very nature, I would consider myself somebody that likes to collect things. Since medyo hoarder rin ako sa bahay, I have like a strong attachment to anything that I think is cute or I have strong memories with. Since I was a child po, I was always fond of collecting things such as this one po. And upon starting po, nag-start lang po ako sa mga McDonald's, binabay po. And then, na-adapt ko na po yun up to this day na ako na po yung bumibili para sa akin. Para sa'yo ba, yun pa rin yung totoong meaning ng Anik-Anik? Like, yung mga overpriced Anik-Aniks, is it still considered as Anik-Anik? For me, hindi na siya considered as Anik-Anik. Kasi generally, yung Anik-Anik kasi parang collectibles mo siya throughout the years. Hindi siya yung parang nag-trend ngayon na micro-trend na bigla ka na lang bibili kasi nasa TikTok, ganon. So, parang dahil dun sa trend na yun, nawala na yung definition of Anik-Anik. More on naging ano na siya, for them, collectibles na lang yung Anik-Anik. Pero generally, parang Anik-Anik is your memory throughout your life. Ganun. So, kinokollect mo siya. Hindi siya bulk buy, piece by piece talaga. Ganun. I feel nakikita ko din siya sa Twitter as like a rampant issue. Kasi di ba originally Anik-Anik naman is like kinokollect mo lang siya throughout your daily life. Tapos parang may attachment ka to these certain things kasi uuwi mo rin. Hindi naman siya, it's not like now where yung Anik-Anik, it's becoming more of a way to participate in overconsumption na lahat naman ng Anik-Anik mo binibiling mo lang sa Shopee, hindi siya yung everyday items mo na inuuwi siya ganun. So I feel like for me personally, I would prefer it if yung mga tinatawag ko na Anik-Anik is something that would be personal to me and it's not something I necessarily need to buy or search for online para lang may parang i-hook sa bag ko or may ipakita sa iba ganun. That's like my personal thoughts on that. For me, yes, kasi fan naman talaga ako ng Anik-Anik since, as I mentioned back when I was a child pa. However, ngayon kasi parang nagiging statement na siya, nagiging parang once na may Anik-Anik ka, parang nagiging statement na siya ng pagiging kung ano ka sa buhay for other people. And then, but for me, hindi naman para sa akin kasi fan lang talaga ako. Okay, so may we ask, saan ka bumibili ng mga Anik-Anik mo? First of all, yung sa harap po ng 7-Eleven, may dalawang stall po doon. Doon, madami po talaga doon. Tapos, meron din po sa Escolta, madami din doon. Tapos, mga Japan, ukay-ukay. Tapos, meron, syempre, sa Shopee po, yung mga small business na gumagawa ng mga clay keychains, gano'n. So, yun po, doon po ako mostly bumibili ng mga Anik-Aniks na gusto ko. Like, how much yung range ng prices niya? Ano siya depende po siya. Pag sa Shopee, pag handmade, syempre ano yan,
with shipping, mga nasa 110, gano'n, 115. Pero most of my anik-aniks, parang lalo na yung mga pins, mga nasa 25 to 30 lang siya, gano'n. So, hindi siya lumalagpas ng 70 dyan pag pag hindi handmade or maybe ukay-ukay, gano'n. Usually siya sa mga conventions, since I like to spend my free time supporting local artists, especially like sa anime ganon. Yeah, I like to, kasi personally artist rin kasi ako. Like I have accounts online and I mingle with a lot of other artist spaces online. So I like going there to conventions and meeting like my mutuals or my friends, tas parang magti-trading kami. So that's a habit or a hobby I have. Pop Mart sa MOA. Nabili ko siya SRP. And then isa naman, medyo mahal ko siya na secure kasi may FOMO ako na nangyari, na fear of missing out, kaya napabili ako ng medyo mahal. So, if you're, ano yung mga ma-recommend mong shops na pwedeng pilitan ng mga fellow Tamaraos natin? Of course, pwede kayong bumili directly from Pop Mart para SRP nyo siya mabibili po. And then, meron naman pong legitimate shops from online shopping platforms po, like Shopee and Lazada. There we have it, Tams. We've already seen some of them and sabi ko naman sa inyo very kabugero and kabugera talaga ang mga Tamaraos. Kaya naman ngayon, samahan nyo kami to visit the Anik-Anik shop here in FEU na for sure naman talagang magugustuhan nyo and mapapabili kayo ng marami. So ano, tara? Affordable and charming trinkets ba ang hanap nyo? They have it here, Tams. Especially para sa mga anik-anik guys and girlies out there. Come and visit their shop here sa Tiny Treasures Club. And kung hindi nyo na itatanong, Tams, this shop is owned by our fellow Tamarao. Kaya tara, kilalanin natin siya. So can you tell us your name and then program and age? My name is Edward Benedict Montesa and galing akong ARFA. I'm 21 years old. Gano'ng katagal ka nang nagtitinda? Actually, mag-1 year na akong magtitinda. Or lagpas na yata ng 1 year. Yeah. Tapos like, ito lang yung tinitinda mo? No, actually, we started from very scratch talaga nung una. As in very, very scratch. So, una nag-start ako magbenta ng assorted stickers. Tapos, nagre-resell pa ako ng K-pop nun sa merch ng mga kapatid ko just to, gather a capital lang para lang hanggang sa maka-forward kami hanggang sa, marami na kaming anik-anik in general na binibenta. So, paano ka napunta sa thought na magtitinda ka ng anik-anik? Like, what hooks you into it? Nung una kasi, nung allowed pa sa PAV yung magtinda sa loob, na parang na-curious ako, how is it feel na magbenta ka sa loob? And sobrang nervous ko nung unang latag ko sa PAV, yung mga resell na assorted stickers namin nun. Sobrang kinakabahan ako nun. Tapos ngayon, andito na ako sa Moraita, nagtitinda sa mas marami pang students. Hi Tams! Andito lang kami sa labas lagi ng Moraita at pwede kayong bumili dito ng mga assorted budol-budol. And abang lang kayo lagi sa OPC for more updates sa mga items namin. Thank you so much sa mga sumusuporta at sa laging bumibili sa amin. Pabudol lang kayo lagi. So what are you waiting for, Tams? Magpabudol na kayo! Hindi lang kayo kabog, nakatulong pa kayo. Kaya Tams, tara na dito sa Tiny Treasures Club. We have now heard our fellow Tams talk about their very fabulous anik-anik. Yes, Alex, and we have also learned that literally anything could be an anik-anik, which means we can slay the day without slaying our wallets. I am Ariana Mercado. And I am Kristan Alexandra Puno at nandito kami hindi lang para makinig, kundi para maging boses nyo na rin sa iba't ibang usaping dapat bigyang pansin. This is Tam Speak. What does the Tam say?